And what are the reasons for difficult behavior? Alam nyo, ang tao, talagang may taong difficult to handle. Pero at the back of our minds, we should know the reasons for the difficult behavior. Kasi if you understand them, it will make your life easier. Una-una, excessive stress, personal issues. Ito madalas nating ma-encounter. Example, sa place of work ko, may mga nag-absent, hindi mo mahanap, hindi mo makita kung saan nagpupunta, hindi sumasagot sa tawag. Yung pala, meron palang personal issues, meron siyang uh, anxiety disorder, or excessive stress. Yung nag-aaway sila ng asawa niya, may problema sa anak, namatay naman pala, kaya naman pala kahit kausapin mo, hindi ka sinasagot. O kaya ayaw sumama sa lunchtime, ayaw sumama sa gimmick. Kaya look at their inner soul. Baka naman talaga mayroong excessive stress, personal issues. Another one is personality issues. Ito yung mayroon talagang meron tong mga psychological disorders o yung kanilang emotional intelligence is not well developed. Hindi sila na mentor. Okay? So ang mga tao natin, iba-iba yan. Personality issues, katulad ko, yung personality ko is pwede ka ma-visit sa akin. Dahil ako'y sobrang dandal. If you are a melancholy person or a choleric, you will find me annoying because of my talkativeness. So kanya-kanya yan dapat. That's why in CCG, we help other people, other business people to understand the different personalities. Now, another thing, triggering events. Bakit ganun tong babaeng to? Tuwing lalapitan ko, galit na galit sa akin. What if, yung palang nung bata siya, na yung babae na sexually attacked by another person, yung male na kalaro or whatever, yung friends niya, ay triggering events na hindi sumasama sa inyo dahil may phobia na siya sa tao, dahil naloko siya ng maraming tao, maraming may utang, hindi nagbayad, so ayaw niya ng friends. So may mga ganun. Tingnan mo, bakit ba ganito ugali nito? Bakit itong batang ito, pag nakikita ko, gastos ng gastos, hindi marunong mag-ipon. Yung pala, itong bata ito lumaki sa hirap, nung nakahawak ng pera, may kilala akong ganyan. Lumaki sa hirap, nung nakahawak ng pera, kung magtapon ng pera, grabe. Pero it's up to you kung how will you handle, how will you understand these people. Number 4, unresolved conflicts. Baka naman may tampo sa'yo yung tao, kaya ganun ang ugali. O kaya inaway mo before, don't expect na this person will be friendly to you. 'Di ba? Lalo na 'yan sa kamag-anak, mga tampuhan. Hindi mawawala 'yan. Tampuhan sa pera, tampuhan sa time, tampuhan sa mana. 'Di ba? Yung isang kapatid mo, ba't yung kapatid ko hindi ako pinupuntahan? Eh, yung pala, nag-away kayo sa mana na may sama ng loob sa'yo. Yung mga unresolved conflicts. And this one is very important, yung communication issues. Okay? Not all people are very good with communication. Katulad nga nung sabi ko, importante ito sa mga mag-asawa eh. Dahil may mga tao, they are expecting other people to understand them. Meron kang ginagawa, kaso hindi ma-pick up nung kabila. Kasi nga, akala mo, yung cues mo will be picked up by other people. O kaya, communication issues mo. Meron kang ginagamit na
words na hindi maganda, mura ka ng mura kasi lumaki ka sa isang lugar na ang dami nagmumura, lahat ng sentences mo may mura. Yung isa naman, very reserved. Hindi siya sanay ng may nagmumura. Kaya ang tingin ng isang tao yun, although you are very friendly, ng palamura, ang tingin sa'yo, ay, sira ulo to kasi mura ng mura eh. Therefore, it's very important to develop your communication. And according to the book then, yung art of listening is also very important. By the way, nung wala pa ako sa business community, yung art of listening ko napakabaksak. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, I'm a stubborn, talkative person. And because of the group, because of CCAG, I became aware that the art of listening is critically important.